Ang draft ng 2023 NBA, ang ika-77 na edisyon ng taunang draft ng National Basketball Association, ay ginanap noong ika-22 ng Hunyo taong 2023 sa Barclays Center sa Brooklyn, New York. Ang draft ay binubuo ng 58 pick sa halip na ang tipikal na 60 dahil sa pagkawala ng second round pick para sa Chicago Bulls at Philadelphia 76ers dahil sa paglabag sa mga patakaran sa pakikialam ng NBA sa panahon ng free agency. Ito ang ikalawang sunod na season kung saan ang draft ng NBA ay mayroon lamang 58 pick sa halip na ang karaniwang 60 dahil sa mga paglabag sa pakikialam. Mga maagang pumasoki edit. Ang mga manlalaro na hindi automatikong karapat-dapat ay kailangang ideklara ang kanilang pagiging karapat-dapat para sa draft sa pamamagitan ng pag-abiso sa mga opisina ng NBA nang nakasulat ng hindi bababa sa 60 araw bago ang kaganapan. Para sa draft ng 2023, ang petsa ay nahulog noong ika-23 ng Abril. Sa ilalim ng CBA maaaring bawiin ng isang manlalaro ang kanyang pangalan mula sa pagsasaalang-alang mula sa draft anumang oras bago ang huling araw ng deklarasyon, na karaniwang nahuhulog 10 araw bago ang draft sa 5 p.m. Eastern Daylight Saving Time, 2100 Och. Sa ilalim ng kasalukuyang mga panuntunan ng NCAA, ang mga manlalaro ay karaniwang may hanggang 10 araw pagkatapos ng pagsasama-sama ng draft upang mag-withdraw mula sa draft at mapanatili ang pagiging karapat-dapat sa kolehiyo. Dapat ay nag-withdraw sila sa o bago ang ika-31 ng Mayo taong 22 araw bago ang draft na ito. Ang isang manlalaro na kumuha ng ahente ay nagpapanatili ng kanyang natitirang pagiging karapat-dapat sa kolehiyo hindi alintana kung siya ay na-draft pagkatapos ng pagsusuri mula sa NBA Undergraduate Advisory Committee. Ang mga manlalaro na nagdedeklare para sa draft ng NBA at hindi napili ay may pagkakataong bumalik sa kanilang paaralan ng hindi bababa sa isang taon lamang pagkatapos na wakasan ang lahat ng mga kasunduan sa kanilang mga ahente na dapat na sertipikado. Ang mga manlalaro na hindi nakakatugon sa pamantayan para sa mga internasyonal na mga manlalaro ay automatikong kwalipikado kung matugunan nila ang alinman sa mga sumusunod na pamantayan. Wala na silang natitirang pagiging karapat-dapat sa kolehiyo. Kung nagtapos sila ng high school sa US, ngunit hindi nag-enroll sa isang kolehiyo o unibersidad sa US, 4 na taon na ang lumipas mula nang magtapos ang kanilang klase sa high school. Pumirma sila ng kontrata sa isang profesional na basketball team na wala sa NBA, saan man sa mundo, at naglaro sa ilalim ng kontrata. Ang mga manlalaro na nakakatugon sa pamantayan para sa internasyonal na mga manlalaro ay automatikong kwalipikado kung matugunan nila ang alinman sa mga sumusunod na pamantayan. Hindi bababa sa 22 taong gulang sila sa taon ng kalendaryo ng draft. Sa termino ng mga petsa, ang mga manlalaro ay ipinanganak noong o bago ang ika-31 ng Desyembre taong 2001, ay automatikong kwalipikado para sa 2023 draft. Pumirma sila ng kontrata sa isang profesional na basketball team na wala sa NBA sa loob ng Estados Unidos, at naglaro sa ilalim ng kontratang iyon. Mahusay na naglaro si Wembanyama sa halos bawat larong natapakan niya sa court hanggang ngayon, ngunit ang kanyang pinakamahusay na pagganap bilang NBA player ay dumating laban sa Houston Rockets nang gumawa siya ng 21 puntos, 12 rebounds, 3 steals at 3 block. Nang ibabaw siya sa magkabilang dulo na nagangat sa Spurs sa overtime na panalo. Kung mayroon man kaming natutunan tungkol sa Wembanyama hanggang sa puntong ito ay mayroon na siyang kakayahan na hulihin ang mga laro. Sa kabila ng ilang laro lamang sa kanyang karera, nagko-convert na siya sa malalaking balde sa fourth quarter. Hindi lamang ito nakatulong sa San Antonio na manalo sa mga laro ng huli, ngunit bumalik din upang magkaroon ng pagkakataon. Ito ay nagbigay sa amin ng isang sulyap sa kung gaano siya maaaring maging dominante bilang isang laro na nagbabago ng talento. Sa darating na linggo, makakalaban ng Wembanyama at ng Spurs ang Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers at New York Knicks. San Antonio Spurs, may mga bulong-bulungan na ang Spurs ay nag-e-explore ng mga trade para sa pangalawang lottery pick. Hindi ako sigurado kung gaano kataas ang kanilang sinusubukang makuha, ngunit ang mga karibal na executive ay nag-isip na tina-target nila ang isa sa Thompson Twins o ang sariling teammate ni Wembanyama, si Bilal Coulibaly. Nasa Spurs ang number 33 at hindi 44 pick sa draft na ito, kaya nagtataka ako kung gaano kataas ang isang pick na makukuha nila bilang kapalit ng mga iyon at sa tumataas na player. Gayunpaman, ang Wembanyama lamang ang gagawing espesyal na gabi ang Huwebes para sa mga tagahanga ng Spurs. Ang Webby ay nagbibigay sa Spurs ng bagong araw para sa kanilang umiiral na core sa pag-orbit.
Si Devin Vassell at Keldon Johnson ay hindi nakakakuha ng pambansang atensyon dahil ang San Antonio ay hindi naging mapagkumpetensya sa mga nakaraang taon, ngunit sila ay tahimik na dalawa sa pinakamahusay na mga batang pakpak ng liga. At katatapos lang ni Jeremy Socha ng isang kahangahangang rookie season kung saan ipinakita niya ang eksaktong uri ng maraming nalalamang kasanayan na makatuwirang ipares kay Wemby. Ang mock draft ni Kevin O'Connor, ang kanyang forecast para sa kung paano magbubukas ang unang 30 pick sa ika-22 ng Hunyo. Dahil nasa mga libro na ang draft lottery ng NBA at ang San Antonio Spurs ang nanalo sa unang pick, pinaplano namin kung paano maaaring mabuksan ang unang round. Pagkatapos ng Victor Wembanyama, ang draft na ito ay bukas ng malawak hanggat maaari. Pumunta tayo sa pinakabagong mock. May mga bulong-bulungan na ang Spurs ay nag-e-explore ng mga trade para sa pangalawang lottery pick. Hindi ako sigurado kung gaano kataas ang kanilang sinusubukang makuha, ngunit ang mga karibal na executive ay nag-isip na tina-target nila ang isa sa Thompson Twins o ang sariling teammate ni Wembanyama, si Bilal Coulibaly. Nasa Spurs ang number 33 at hindi 44 pick sa draft na ito, kaya nagtataka ako kung gaano kataas ang isang pick na makukuha nila bilang kapalit ng mga iyon at sa tumataas na player. Gayunpaman, ang Wembanyama lamang ang gagawing espesyal na gabi ang Huwebes para sa mga tagahanga ng Spurs. Ang Wemby ay nagbibigay sa Spurs ng bagong araw para sa kanilang umiiral na core sa pag-orbit. Si Devin Vassell at Keldon Johnson ay hindi nakakakuha ng pambansang atensyon dahil ang San Antonio ay hindi naging mapagkumpetensya sa mga nakaraang taon, ngunit sila ay tahimik na dalawa sa pinakamahusay na mga batang pakpak ng liga. At katatapos lang ni Jeremy Socha ng isang kahangahangang rookie season kung saan ipinakita niya ang eksaktong uri ng maraming nalalamang kasanayan na makatuwirang ipares kay Wemby. Pinakamahusay na inaasam-asam ng NBA sa mga dekada na ang kisame ay isang mahusay sa lahat ng oras, at hindi katulad ng sinumang nakita ng laro noon. Pumagitna sa mga kalaban sa 7'4" at bumaril ng hindi nakaharang na jumper. Makakakita siya mula sa likuran ng linya at makakapag-hit ng 3S mula sa mga pick and pop, relocation, o transition sprint. Nilabanan niya ang streakiness sa kanyang shot ngunit napabuti niya ang kanyang mechanics at frame sa isang taon. Pinapahusay ang kanyang perimeter skill gamit ang functional handle. Maaaring atakihin ni Wembanyama ang mga closeout para makarating sa basket o gumawa ng opensa para sa kanyang sarili. Siya ay may kakayahang mag-drill ng mga step back o side steps mula sa likod ng arko at mula sa mid-range. Ang isang potensyal na signature shot para sa kanya ay ang kanyang floater mula sa likod ng arko. Kung gaano ka-wild ang shot, sinubukan niya ito sa maraming pagkakataon at sa kanyang napakalaking taas ay mukhang proporsyonal ito sa isang gwardiya na kumukuha ng mid-range jumper. Mahusay na post scorer na kayang tumama sa fadeaways, turnarounds, at hook shots. Ang mga depensa ay kasalukuyang naglalagay ng mas maliliit na tagapagtanggol kay Wemby, at kahit na maaari niyang barilin ang mga ito, dapat din siyang magtrabaho upang magdagdag ng mga galaw ng kapangyarihan. Pagkatapos ay walang pamamaraan na maaaring makapagpabagal sa kanya at makakapag-drawing siya ng mga pare-parehong dobleng koponan na nagpapagana sa kanyang mga kasanayan sa paglalaro. Kahit na may off-shooting night si Vic, maaari siyang mag-alok ng malaking halaga bilang isang matibay na screener at isang mapanirang finisher. Maaari niyang saluhin ang bola sa maikling roll at kumuha ng ilang dribble para makapasok sa loob o umangat sa depensa para ihagis ang mga dumadagandong na lob. Sa mahinang pagpindot sa paligid ng basket at husay sa paghahanap ng mga cutting angle, palagi siyang bukas na target. Si Wemby ay isang score-first player, ngunit mayroon din siyang pakiramdam para sa playmaking. Siya ay walang pag-iimbot na naghahanap ng mga outlet pass, at sa kalahating court ay lalo siyang sanay sa paggawa ng high-low pass sa mga cutter o bigs na tinatakan ang mas maliliit na defender sa ilalim ng gilid. Off the roll, gumawa siya ng parang pinball na redirection pass kung saan dumarating ang bola at pagkatapos ay tinapik niya ito patungo sa isang teammate. Malakas na rebounder na kayang dalhin ang bola sa court at gumawa ng opensa para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa half-court, halos hindi na niya kailangang tumalon para mag-tip sa mga pangalawang pagkakataon o mag-dunk sa kalaban. Isang perennial na Defensive Player of the Year na kandidato na gumagamit ng kanyang 8-foot wingspan para pigilan ang mga kalaban sa pagsinghot man lang ng pintura. Siya ay may mabilis na mga kamay upang sandutin ang bola laban sa mga magiging umaatake at maaari niyang i-block ang mga shot gamit ang magkabilang kamay. Ginagawa pa niyang madali ang pagharang ng mga jumper dahil sa kanyang haba, mahusay na bilis ng pagsasara, at patuloy na pagsisikap. Komunikatibong tagapagtanggol sa loob na tumatawag ng mga nagtatanggol na saklaw at isang motivator. Siya ay sumisigaw at nag-fist pump kapag ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay gumagawa ng mga laro.
Nagsasalita siya ng siksikan. May umuusbong na pinuno sa kanya. Maraming nalalaman na tagapagtanggol na maaaring maglaro sa iba't ibang mga scheme. Kung siya ay nasa box, maaari niyang gampanan ang Giannis Antetokounmpo role bilang help defender o ang Brook Lopez role sa drop coverages. Sa Raptors, maaari siyang umunlad bilang switch defender dahil comfortable siyang gumalaw sa gilid laban sa mga pakpak at pasulong. At kung wala siya sa posisyon, maaari siyang gumawa ng isang hakbang at maging handa na baguhin ang isang shot. Walang coverage na hindi niya kayang maging excel na nagbibigay sa kanyang coaching staff ng napakalawak na flexibility. Walang humpay na manggagawa na nakakaunawa kung sino siya at kung ano ang nakataya sa kanyang karera. Wala namang negative feedback sa karakter niya. Siya ay isang walang pag-iimbot na manlalaro na nais lamang manalo at maabot ang kanyang buong potensyal. Ang NBA All-Rookie Team ay isang taunang karangalan ng National Basketball Association, NBA, na ibinibigay mula noong 1962-63 NBA season sa mga nangungunang rookie sa regular na season. Ang pagboto ay isinasagawa ng mga NBA head coach na hindi pinapayagang bumoto ng mga manlalaro sa kanilang sariling koponan. Ang All-Rookie Team ay karaniwang binubuo ng 25 taong lineup, isang unang koponan at isang pangalawang koponan. Ang bawat manlalaro ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat unang boto ng koponan at 1 punto para sa bawat pangalawang boto ng koponan. Ang nangungunang 5 manlalaro na may pinakamataas na kabuuang puntos ay pasok sa unang koponan, kasama ang susunod na 5 gagawa sa pangalawang koponan. Sa kaso ng isang tabla sa ika-5 posisyon ng alinmang koponan, ang roster ay pinalawak. Kung ang unang koponan ay binubuo ng 6 na manlalaro dahil sa isang tabla, ang pangalawang koponan ay bubuan pa rin ng 5 manlalaro na may potensyal para sa higit pang pagpapalawak kung sakaling magkaroon ng karagdagang mga ugnayan. Ilang beses nang naganap ang mga ugnayan, pinakahuli noong 2012, nang magtay sina Kawhi Leonard, Iman Shumpert, at Brandon Knight sa mga boto na natanggap. Walang paggalang na ibinibigay sa mga posisyon. Halimbawa, ang unang team ay may 4 na forward, at 1 guard noong 2008, habang ang unang team ay may 4 na center, 2 sa mga ito ay forward center, at 1 guard noong 2016. Ang Chicago Bulls ang may hawak ng record para sa prangkisa na may pinakamaraming all-rookie team na mga selection, na May 25. Ang Detroit Pistons ay pangalawa, kung saan ang prangkisa ay mayroong 23 manlalaro na napili. Parehong napanalunan ng 9 na miyembro ng All-Rookie Team ang Rookie of the Year Award at Most Valuable Player Award, MVP, sa kanilang karera. Sina Wilt Chamberlain at Wes Unseld ang tanging mga manlalaro na nakamit ang tagumpay na ito sa parehong season. Sa pagtatapos ng 2007-08 season, 29 na miyembro ng All-Rookie Team ang nahalal sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, 32 miyembro ang hindi ipinanganak sa United States at 120 miyembro ang aktibo sa NBA. Dahado kung dahado, para san pang mga galos mo. Kung titiklop ka lang, titiklop ka lang. Matalo kung matalo, huwag ka sanang magkakamaling. Sumuko na lang, wow. Maagawan ka man. Lalong huwag kang papipiga, kumpiyansa lang bawat bangga, oo. Kumari pa ka na, kumanda ka na sa paglipad. Pakpak nati ilalantad, wow. Dahado kung dahado, para san pang mga galos mo. Kung titiklop ka lang, titiklop ka lang. Matalo kung matalo, huwag ka sanang magkakamaling. Sumuko na lang, wow. Ang puso, ay alay sa laban. Kapalit ay tagumpay. Ang puso, ay alay sa laban. Kapalit ay tagumpay.